Nang talikuran ng isang 33 taong gulang na lalaki ang lahat sa Maynila upang maglakbay, hinarap niya ang bingit ng kamatayan sa malawak na kapatagan ng Kazakhstan. Iniligtas siya ng pamilya ng isang nomadiko. Ngunit ilang araw ang lumipas, isang gabi, hinarap siya ng pinuno ng pamilya na may isang kahilingang yumanig sa kanyang buong pagkatao. Pakiusap, ibigay mo ang iyong binhi sa aking mga asawa. Hindi, hindi. Maaari yan. Anong landas ang pinili ng lalaki? At ano ang naging bunga ng kanyang desisyon? Sa pagitan ng pagkabigla at moral na labanan, isang pambihirang pasya ang ginawa ng isang lalaki ng isang hindi inaasahang krisis ang nagbago sa lahat. Sa dulo ng kwentong ito, ano nga ba ang tunay na natagpuan niya? Ngayon, magsisimula ang isang totoong kwento na hindi mo pa naririnig. Magandang araw. Ako po, si Paulo Santos, 23 taong gulang. Nais kong ibahagi sa inyo ang isang karanasang bumago sa aking buhay. Sa totoo lang, wala akong balak na isapubliko ang ganitong kwento. Masyado itong personal at marahil, mahirap paniwalaan. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto ko na ang karanasang ito ay hindi lamang para sa akin. Baka sakaling makatulong ito sa mga taong tulad ko noon ay naliligaw ng landas at naghahanap ng direksyon. Naglakas loob ako para sa kanila. Ang kwento ko ay nagsimula ilang taon na ang nakalipas sa Maynila. Noong mga panahong iyon, pakiramdam ko'y lugmok na lugmok ako. Gusto kong iwan ang lahat. At ginawa ko nga. Tinalikuran ko ang lahat at naglakbay. Ang desisyong iyon ang ganap na nagpabago sa aking buhay. Heto na ang kwento. Sa isang masikip na kondominium sa Makati, nag-iimpake ang 33 taong gulang na si Paulo Santos. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya mapigilan ang babalang umuugong sa kaibuturan ng kanyang isipan. Para saan pa? At nabubuhay ako ng ganito. Araw-araw, siksikan sa MRT tuwing alas 7 ng umaga, ang nakakasukang dami ng tao. Ang hungkag na pag-aabang na lamang sa araw ng sahod. Unti-unting nauupos ang kaluluwa ni Paulo. Kumikislap sa labas ng bintana ang maniningning na mga ilaw ng syudad. Ngunit ang liwanag na iyon ay hindi na simbolo ng pag-asa para sa kanya. Bagkus, para itong mga rehas ng isang bilangguan. Kung mamamatay man lang ako, ayokong mamatay ng ganito. Iniwan ni Paulo ang kanyang matatag na trabaho. Sinabi ng kanyang mga katrabaho na nababaliw na siya. Tumawag ang kanyang mga magulang at sinabing binigo niya sila bago ibaba ang telepono. Umiling na lang ang kanyang mga kaibigan. Ngunit sigurado si Paulo. Kung mananatili pa siya roon, tuluyan na niyang mawawala ang kanyang sarili. Sa gitna ng wala ng lamang silid, umupo siya at inilatag ang isang mapa ng mundo, kung saan-saan tumuro ang kanyang daliri hanggang sa huminto ito sa isang lugar. Kazakhstan. Dito, ang puso ng kontinenteng Eurasia, isang lugar na hindi pa gaanong nababahiran ng sibilisasyon, isang lugar kung saan mas ramdam ang kadakilaan ng kalikasan kaysa sa gawa ng tao. Baka sakali, may magbago doon. Lumaki ang isang malabong pag-asa sa kanyang dibdib. Ilang araw ang lumipas, nasa naiya na si Paulo. Isang maleta at isang lumang backpack lang ang dala niya. Plano niyang bumili ng segunda manong jeep pagdating sa Kazakhstan. Tol, sigurado ka na ba talaga dyan? Tanong ng isang kaibigan sa huling tawag nito. Oo, kailangan kong umalis. Kalokohan yan, pre. Bumalik ka na. Hindi ko alam kung may babalikan pa ako. Pinatay ni Paulo ang tawag at naglakad patungo sa departure gate. Hindi na siya lumingon. Pagdating sa Almaty Airport, langhap ni Paulo ang hangin na tila pumipiga sa kanyang baga. Tuyo at magaspang, ngunit malaya. Matapos ang ilang araw ng paghahanda, nakuha na niya ang kanyang segunda manong jeep. Modelo pa ito noong 1990s. Pero mukha namang matibay. May kung anong ipinapaliwanag sa kanya sa wikang Ruso ang nagbenta, ngunit halos wala siyang naintindihan. Okay lang po. Bahala na, sabi ni Paulo, sabay taas ng hinlalaki. Tumawa ang nagbenta at tinapik siya sa balikat. Sa daan patungong Mangstao,
nagsimula ang paglalakbay ni Paulo. Noong una, lahat ay kamangha-mangha, ang walang katapusang lupaing kulay kape, ang malawak na tanawing abot tanaw. Isang kalakhang, hindi niya kailanman maiisip sa Maynila. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, bumalik siya sa realidad, paubos na ang kanyang tubig. At ang metro ng gasolina ay nasa pula na. Matagal nang nawala ang signal ng kanyang GPS. Ganito na ba ako mamamatay? Itinigil ni Paulo ang jeep at lumingon sa paligid. Pare-pareho ang tanawin sa lahat ng direksyon. Hindi na niya alam kung nasaan ang daan. Tuyo na ang kanyang lalamunan. Nagsugat ang kanyang mga labi at dumugo. Nahihilo siya. Tubig. Kailangan ko ng tubig. Noon niya nakita. Sa malayo, may tila aninong tumataas sa himpapawid. Usok. May tao. Ginamit ni Paolo ang natitirang gasolina at pinatakbo ang jeep patungo roon. Umugong ang makina na parang anumang oras ay bibigay na. Habang papalapit, nalaman niyang hindi iyon mirage. Totoong usok. At sa dulo nito, may 3 kakaibang bahay. Bilog, na parang gawa sa tela ng tolda. May usok na lumalabas at simeneya. Sa paligid, may mga tupa at kambing na nanginginain para itong isang eksena mula sa isang fairy tale. Nang papalapit na ang jeep sa nayon, nagsimulang tumahol ang mga aso. Malalaking aso. Animoy handang sumunggab anumang oras, bumukas ang tila toldang bahay at lumabas ang mga tao. Unang lumabas, ang isang lalaking nasa edad 40, matangkad at matipuno, ngunit may malalalim na guhit sa kanyang mukha, isang tanda ng pakikipaglaban sa malupit na hangin at araw ng kapatagan. Sa likod niya ay lumabas ang mga babae. 3 sila. Ang una ay mukhang nasa 30. Mahinahon at tahimik. Ang pangalawa ay mga 25 na may masayang ngiti. Ang huli ay batang-bata, mga 20, at nahihiyang nagtatago sa likod ng iba. Bumaba si Paulo mula sa jeep. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Ilang araw na siyang hindi kumakain at umiinom ng maayos. Tulong po, sabi ni Paulo sa kanyang pira-pirasong Ruso na natutunan sa kolehiyo. Lumapit ang lalaking nasa 40. Tiningnan niya ang kalagayan ni Paulo at may sinabing mabilis. Ruso iyon, ngunit hindi niya naintindihan. Subalit sa ekspresyon nito, alam niyang nag-aalala ito. Daana, Ryan, Jamilia. Tinawag ng lalaki ang 3 babae. Kumilos sila ng mabilis. Noon napagtanto ni Paulo, pamilya sila. Isang lalaki at 3 asawa. Alam niyang may ganitong uri ng pamilya. Ngunit ngayon lang siya nakakita ng personal. Ako si Aslan, sabi ng lalaki. Idinadampi ang kamay sa dibdib. Dinala niya si Paulo sa loob ng malaking toldang bahay na tinatawag na yurt. Paolo po. Galing sa Pilipinas. Pagpapakilala rin ni Paulo. Tumango si Aslan. Sa loob ng yurt, mas maluwag ito kaysa sa inaakala niya. May pugon sa gitna at napapalibutan ng makukulay na karpet. Nakasabit sa dingding ang mga tradisyonal na sandata at palamuti. Nagdala ang unang asawa ng mainit na tsaa. May kakaibang alat ito, ngunit para itong nektar sa uhaw na si Paulo. Salamat! Maraming salamat! Muntik nang maiyak si Paulo. Muntik na siyang mamatay. Nagdala naman ang pangalawang asawa, si Ryan, ng tinapay at keso. Ang pangatlong asawa, si Jamilia, ay tahimik lang na tinitingnan ang maruruming damit ni Paulo na may pag-aalala sa mukha. Kain po tayo. Sabik na sinubo ni Paulo ang pagkain. Ito ang unang matinong pagkain niya sa loob ng maraming araw. Dahan-dahan lang sa pagkain. Natatawang sabi ni Aslan. Marami pa niyan. Mabait ang kanyang boses. Itinuring nila ang isang estrangherong tulad ni Paulo na parang kapamilya. Nasaan po ako? Tanong ni Paulo. Nasa Mangstao ka. Ito ang lupain ng aming mga ninuno, buong pagmamalaking sagot ni Aslan. Naligaw po kasi ako. At naubusan ng gasolina. Huwag kang mag-alala. Bukas, pupunta tayo sa susunod na nayon para kumuha ng gasolina. Nakahinga ng maluwag si Paulo.
sa sinabi ni Aslan. Pagsapit ng gabi, mas masaganang hapunan ang inihain. Isang tradisyonal na putahe kung saan kinakamay ang hinihimay na karne ng tupa. Beshbarmak daw ang tawag dito. Napakasarap po nito, sabi ni Paulo, na ikinangiti ng malaki ni Ryan. Ako ang nagluto niyan. Kumuha ka pa. Palakaibigan si Ryan. Panay ang alok niya ng pagkain kay Paulo. Si Dana naman ay tahimik, ngunit maasikaso. Kapag nababawasan ang laman ng baso ni Paulo, agad niya itong pinupuno. Si Jamilia ay mahiyain, pero paminsan-minsan ay sumusulyap kay Paulo at ngumingiti. Sila po ba ang mga asawa ninyo? Ginoong Aslan? Maingat na tanong ni Paulo. Oo. Ito ang aming tradisyon. Simpleng sagot ni Aslan. Kakaiba po. Sa Pilipinas, wala pong ganitong pamilya. Bawat bansa ay may kanya-kanyang tradisyon. Natatawang sabi ni Aslan. Walang bahid ng pagkailang sa kanya. Lumalim ang gabi. Nagpuputukan ang apoy sa pugon. Mula sa labas, naririnig ang ungal ng mga tupa at ang ihip ng hangin. Dito ka na magpalipas ng gabi. Bukas ng umaga, sabay tayong pupunta sa nayon, sabi ni Aslan. Maraming salamat po. Hindi mo kailangang bayaran. Turo ito ng aming mga ninuno. Likas lamang na tulungan ang mga nangangailangan. Naantig ang puso ni Paulo. Hindi niya naramdaman ang ganitong init ng pagtanggap sa Maynila. Nagdala si Dana ng kumot. Malambot at mainit. Magpahinga ka ng mabuti, sabi ni Dana, na parang boses ng isang ina. Nagtaklob ng kumot si Paulo at humiga. Tumingala siya sa butas sa tuktok ng yurt at nakita ang mga bituin. Mga bituin na napakalinaw, na hinding-hindi niya makikita sa Maynila. Ibang mundo talaga ito, bulong ni Paulo. Ilang oras lang ang nakalipas ay mamamatay na siya, pero ngayon ay nakahiga siya sa isang mainit na lugar. Humahangin sa labas, ngunit sa loob ng yurt, mainit. Dahil siguro ito sa init ng pamilyang ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakatulog si Paulo ng mahimbing. Kinaumagahan, paggising niya. Gising na si Aslan at inaasikaso ang mga tupa. Ang aga niyo po magising, sabi ni Paulo. Ganito ang buhay namin. Trabaho sa pagsikat ng araw, pahinga sa paglubog nito, nakangiting sagot ni Aslan. Si Dana ay naghahanda ng almusal. Si Ryan ay naggagatas ng tupa. Si Jamilia naman ay nagsisiga ng apoy. Bawat isa ay may kanya-kanyang ginagampanan, na parang isang lumang sayaw. May maitutulong po ba ako? Tanong ni Paulo. Pero, iwinagayway ni Aslan ang kanyang kamay. Magpahinga ka lang, bisita ka namin. Kami na ang bahala sa lahat. Pero, okay lang, tradisyon din namin yan. Pinanood ni Paulo ang kanilang pagkilos. Mukhang mahirap, pero walang nagrereklamo. Sa katunayan, mukha silang masaya. Gaano na po kayo katagal naninirahan dito? Tanong ni Paulo. Mula pa noong ipinanganak ako. Dito na nanirahan ang aming mga ninuno sa maraming henerasyon. Buong pagmamalaking sabi ni Aslan. Hindi po ba mahirap? Napakalayo. Sa syudad, may mga hirap, pero malaya kami. Walang nakikialam sa amin. Nagningning ang mga mata ni Aslan. Naintindihan ito ni Paulo. Ganoon din ang kalayaang hinahanap niya kaya siya napadpad dito. Pagkatapos ng almusal, sumama si Paulo kay Aslan papunta sa nayon. Isang oras din ang biyahe. Maliit lang ang nayon. Ilang tindahan at isang gasolinahan lang ang nandoon. Ngunit pala kaibigan ang mga tao. Ito ang bisita nating galing sa Pilipinas. Pagpapakilala ni Aslan. Pilipinas? Napakalayong lugar niya na. Sabi ng may-ari ng gasolinahan. Nagpakarga sila ng gasolina at bumili ng ilang kagamitan. Akmang magbabayad si Paulo nang pigilan siya ni Aslan. Hindi kami tumatanggap ng bayad mula sa bisita. Hindi po pwede yan. Ako na po ang magbabayad. Sa susunod na pagkakataon na lang. Kapag nagkaroon, ibalik mo na lang sa iba. Matigas si Aslan. Pauwi, sinabi ni Aslan. Manatili ka muna rito ng ilang araw pa.
Delikado ang maglakbay ng mag-isa. Okay lang po ba talaga? Baka nakakaabala na ako. Anong abala? Malugod ka naming tinatanggap. Anong abala? Nagpasalamat si Paulo. Sa totoo lang, natatakot siyang magpatuloy sa paglalakbay ng mag-isa. Pag-uwi nila, sinalubong sila ng tatlong asawa. Maligayang pagbabalik. Sabi ni Ryan, "Oo, nakapagpagasolina na kami at nakabili na rin," sagot ni Aslan. Si Dana ay nagtitimpla ng tsaa. Si Jamilya naman, nakita ang maruruming damit ni Paulo at may inihanda. "Magpalit po kayo. May malinis na damit dyan," nahihiyang sabi ni Jamilya. "Salamat." Naantig si Paulo. Kailan ba huli siyang nakatanggap ng ganitong pag-aasikaso? Sa hapunan, masaganang pagkain na naman ang nakahain. Supas naman ng karne ng tupa, napakasarap po talaga. Ibang-iba sa pagkain sa Pilipinas, sabi ni Paulo, na ikinatuwa ni Ryan. "Anong pagkain sa Pilipinas? Masarap ba?" tanong ni Ryan. "Opo, masarap. Mayroon kaming adobo." Ikinuwento ni Paulo ang tungkol sa mga pagkaing Pilipino. Lahat ay interesado. "Gusto kong makapunta sa Pilipinas balang araw," sabi ni Ryan. "Kung may pagkakataon, punta kayo. Iikutin ko kayo," sagot ni Paulo. Lumalim ang gabi. Nag-usap sila sa paligid ng pugon. Ngunit napansin ni Paulo na may kakaiba. Madilim ang mukha ni Aslan at madalas siyang umuubo. "Okay lang po ba kayo?" tanong ni Paulo. "Oo, oo, ayos lang. Medyo pagod lang," sagot ni Aslan. Ngunit pilit ang ngiti. Madilim din ang mukha ng tatlong asawa. Tila may ipinag-aalala sila. Gustong magtanong ni Paulo, ngunit nagpigil siya. Ilang araw pa lang silang magkakakilala. Ngunit bumigat ang kanyang dibdib. Ano kaya ang nangyayari sa mabait na pamilyang ito? Lumipas ang ilang araw at unti-unti nang nasasanay si Paulo sa buhay ng pamilya. Sa umaga, kasama niya si Aslan na nag-aalaga ng mga tupa. Sa gabi, nag-uusap sila sa paligid ng pugon. Ngunit lalong lumalala ang ubo ni Aslan. May mga gabi na hindi makatulog si Paulo dahil sa malakas nitong pag-ubo. Tinititigan ni Daana ang asawa. Nang may pag-aalala, pilit namang pinapasaya ni Ryan ang sarili. Pero halatang hindi natural. Tahimik namang naghahanda si Jamilya ng tsaang gawa sa halamang gamot. "Bakit hindi po kayo magpatingin sa ospital?" Maingat na mungkahi ni Paulo. "Saan naman may ospital dito?" Ang pinakamalapit ay isang buong araw na biyahe. Pait nang ngumiti si Aslan. "Kahit na po, mas mahalaga ang kalusugan ninyo. Ayos lang ako. Gagaling din ako agad." Tila binaliwala ni Aslan ang pag-aalala ni Paulo. Ngunit araw-araw, lalong namumutla ang kanyang mukha. Isang hapon, mas mabigat kaysa karaniwan ang katahimikan sa loob ng yurt. Nakaupo si Aslan sa harap ng pugon, naninigarilyo at malalim ang iniisip. Ang tatlong asawa ay nakayuko at nananahi. Si Paulo lang ang hindi mapakali sa kanyang upuan. "Paolo," biglang nagsalita si Aslan. Mas mababa at seryoso ang kanyang boses kaysa dati. "Po? Bakit po?" Itinaas ni Paulo ang kanyang mukha. Matagal siyang tinitigan ni Aslan. May halong komplikadong emosyon ang kanyang mga mata. Maganda ang lupaing ito ng mangistaw. Ngunit baog din, dahan-dahang nagsimulang magsalita si Aslan. "Maraming henerasyon na kaming nabubuhay dito. Ngunit napakatagal na naming hiwalay sa mundo." Tahimik na nakikinig si Paulo. May pakiramdam siyang isang mahalagang usapan ang magsisimula. Ang paghahalo ng napakalapit na dugo ay labag sa batas ng kalikasan. Tumingin si Aslan sa kanyang tatlong asawa. Nakayuko pa rin sila. Nagsimula nang pumasok ang anino sa aming nayon. Dumarami ang mga batang ipinapanganak na hindi malusog o di kaya'y wala talagang anak na nabubuo. Nagsimulang kumabog ang dibdib ni Paulo. May masama siyang kutob. Nanganganib na maglaho ang aming tribo. May bahid ng desperasyon sa boses ni Aslan. Kaya mula pa sa aming mga ninuno, pinili namin ang paraan ng pagtanggap sa malusog na dugo mula sa labas. Hindi makahinga si Paulo. Alam na niya kung saan patungo ang usapang ito.
Paolo, kapag dumating ang isang bisitang ipinadala ng langit, malusog at malakas na tulad mo. Nanigas ang hangin sa loob ng yurt. Tinitigan ni Aslan si Paolo ng diretso sa mata. Pakiusap. Ibigay mo ang iyong binhi sa aking mga asawa. Nagblangko ang isip ni Paolo para sa kinabukasan ng aming tribo. Nais naming magkaroon sila ng malusog na anak. Puno ng pagsusumamo ang boses ni Aslan. Boses ng isang taong kumakapit sa huling pag-asa. Hindi makapagsalita si Paolo. Sobrang laki ng pagkabigla. Si Dana, Ryan, at Jamilia ay nakayuko pa rin. Bahagyang nanginginig ang kanilang mga balikat. Ano pong sabi ninyo? Hirap na tanong ni Paolo. Gusto kong makipag-isa ka sa aking mga asawa. Mas direktang sabi ni Aslan. Hindi. Hindi po. Hindi yan. Maaari. Biglang tumayo si Paolo. Nanginginig ang kanyang mga binti. Hindi ko po kayang gawin yan. Hinding-hindi. Bakit? Kalmadong tanong ni Aslan. Dahil. Hindi makahanap ng salita si Paolo. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Sa aking bayan, hindi ito maiisip, ang asawa. Ipaubaya. Sa ibang lalaki. Nanginginig ang boses ni Paolo. Naiintindihan ko. Kakaiba ito para sa iyo. Tumango si Aslan. Ngunit hindi ito simpleng pagnanasa. Nakasalalay dito ang pagpapatuloy ng aming komunidad. Tumayo si Aslan at lumapit kay Paolo. Maaring sa iyong mga mata ay immoral ito. Ngunit para sa amin, ito ang huling pag-asa para magpatuloy ang aming lahi. Kahit na po. Pasensya na po talaga. Pero hindi ko po kayang gawin yan. Mariing sabi ni Paolo. Isang anino ng pagkabigo ang gumuhit sa mukha ni Aslan. Ngunit hindi siya sumuko. Pag-isipan mo sana, kahit isang gabi lang, kung magkakaroon lang sila ng anak, habang buhay naming tatanawin na utang na loob. Hindi po. Talagang hindi po pwede. Umiling si Paolo. Noon, dahan-dahang itinaas ni Dana ang kanyang mukha. Alam po naming hindi madaling hilingin ito. Nanginginig ang boses ni Dana. Ngunit baka ito na lang ang paraan para kami ay mabuhay. Itinaas din ni Ryan ang kanyang mukha. May namumuong luha sa kanyang mga mata. Ayos lang na mamatay kami. Pero ang maglaho ang aming tribo. Si Jamilia ay hindi pa rin nagsasalita, ngunit tahimik siyang umiiyak. Parang dinudurog ang puso ni Paolo. Ramdam na ramdam niya ang kanilang desperasyon. Pasensya na po talaga. Kung kailangan ninyo ng ibang tulong, gagawin ko po ang lahat. Pero ang hiling na ito, hindi na natapos ni Paolo ang sasabihin. Sige. Tumango si Aslan. Malalim na pagkabigo ang nakaguhit sa kanyang mukha. Mukhang labis nga ang aming hinihiling. Hindi nakatulog si Paolo ng gabing iyon. Nakahiga sa isang sulok ng yurt, nakatitig siya sa kisame. Nakikita niya ang mga bituin, ngunit hindi na sila maganda. Tama ba ako? Tanong ni Paolo sa sarili. Hindi ba't ipinipilit ko lang ang aking pamantayan sa kanila? Ngunit sa kabilang banda, naniniwala siyang tama ang kanyang desisyon. Kahit ano paman, hindi tama to. Hinampas ng hangin ang yurt. Sa malayo, narinig niya ang alulong ng isang lobo. Kinaumagahan, naging ilap ang lahat. Pinakitunguhan siya ni Aslan na parang walang nangyari, ngunit may pagkailang. Ang tatlong asawa ay hindi tumitingin kay Paolo. Mag-almusal ka na, sabi ni Daana nang dalhin ang pagkain, ngunit matabang ang kanyang boses. Salamat po, ilapding sagot ni Paolo. Hindi na kasing saya, tulad ng dati ang ngiti ni Ryan. Si Jamilia naman ay hindi na lumalapit kay Paolo. Pupunta muna ako sa nayon ngayon, sabi ni Aslan. Sasama po ako, sagot ni Paolo. Gusto niyang takasan ang nakakailang na katahimikan. Tahimik ang daan papuntang nayon. Dati, marami silang pinag-uusapan. Ngayon, pareho silang walang imik. Matapos ang kanilang mga gawain, pauwi na sila nang magsalita si Aslan. Pasensya ka na. Masyadong mabigat ang hiningi ko kagabi. Naiintindihan ko po, sagot ni Paolo. Wala na po ba talagang ibang paraan? Kung mayroon, matagal na naming ginawa.
Walang lakas na tumawa si Aslan. Pag-uwi, nagsimula na naman ang ilap na hapunan. Ngunit ng gabing iyon, isang nakakatakot na pangyayari ang naganap. Ubo! Ubo! Malakas na umubo si Aslan. Mas malakas kaysa dati. Ubo! Hindi tumitigil. Mahal ko. Lumapit si Dana. Ayos lang. Ayos lang ako. Sinubukan sabihin ni Aslan, pero umubo na naman siya. Ngunit ngayon, may iba nang lumabas. Dugo. Napasigaw si Ryan. Pulang dugo ang dumaloy mula sa bibig ni Aslan. Agad na nabasa ng dugo ang kanyang panyo. Kailangan na nating pumunta sa ospital. Ngayon na! Sigaw ni Paulo. Hindi. Masyadong malayo, umiling si Aslan. Puti na ang kanyang mukha. Kahit na. Kailangan. Bukas. Bukas na natin subukan. Walang lakas. Nasabi ni Aslan. Pinunasan ni Dana ng basang tuwalya ang mukha ni Aslan. Umiiyak si Ryan. Nanginginig naman ang kamay ni Jamilia habang nagpapakulo ng tubig. Sigurado po ba kayong ayos lang kayo? Nag-aalalang tanong ni Paulo. Oo, ayos lang. Ngunit walang lakas ang boses ni Aslan. Nang gabing iyon, walang nakatulog. Habang pinakikinggan ang hirap na paghinga ni Aslan, naisip ni Paulo, maaring mamatay na talaga siya. Natakot siya na ang kamatayan ay napakalapit. Lumipas ang ilang araw, lalong lumala ang kalagayan ni Aslan. Mas dumalas ang pag-ubo at mas maraming dugo ang lumalabas. Lalong pumayat ang kanyang mukha. Kailangan na po nating pumunta sa ospital. Ako na po ang magdadala sa inyo. Pakiusap ni Paulo. Salamat. Pero huli na ang lahat. Malungkot na ngumiti si Aslan. Ano pong ibig ninyong sabihin? Nasa huling yugto na ang sakit ko sa baga. Matagal ko nang alam. Isang nakakagimbal na pag-amin. Bakit po hindi kayo nagpagamot? Walang pera. At hindi ko rin maiiwan ang lugar na ito. Tumingin si Aslan sa kanyang 3 asawa. Kung mamatay ako, anong mangyayari sa kanila? Huwag po ninyong isipin yan. Ito ang katotohanan. Mahirap mabuhay sa baog na lupaing ito ng walang lalaki. May halong desperasyon ang boses ni Aslan. Kaya ako nakiusap sa iyo. Ngayon lang naintindihan ni Paulo ang tunay na saloobin ni Aslan. Kung makikita ko lang kahit isang anak bago ako mamatay. Tumulo ang luha sa mata ni Aslan. Payapa na akong makakapikit. Parang pinipiga ang puso ni Paulo. Ngunit hindi pa rin niya kayang magdesisyon. Isang gabi, tinawag ni Aslan si Paulo. Paulo, halika rito sa tabi ko. Halos pabulong na ang boses ni Aslan. Lumapit si Paulo at hinawakan ni Aslan ang kanyang kamay. Nag-aapoy sa lagnat ang kamay nito. Alam mo na sigurong hindi na ako magtatagal. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Kailangan nating tanggapin ang katotohanan. Hirap na sabi ni Aslan. Pag namatay ako, anong mangyayari sa mga kaawa-awang babaeng ito? Mga batang biyuda na walang anak. Imposibleng makaligtas sila sa lupit ng lupaing ito. Walang masabi si Paulo. Ikaw, sa pamamagitan ng iyong malusog na dugo, at mabibigyan mo sila ng magandang kinabukasan. Lalong naging mapilit ang boses ni Aslan. Kahit hindi ko sariling dugo, kung makikita ko lang ang isang sanggol sa bisig ng aking mga asawa, payapa na akong makakapikit. Noon, dahan-dahang lumapit si Dana at lumuhod sa harap ni Paulo. Matagal na po kaming handa. Nanginginig din ang boses ni Dana. Kung ito ang aming kapalaran, kailangan naming tanggapin. Lumuhod din sa tabi ni Dana sina Ryan at Jamilia. Ang kalooban ni Aslan ay aming kalooban. Umiiyak na sabi ni Ryan. Kung sa pamamagitan mo kami magkakaroon ng anak, baka ito na ang tanging paraan. Para kami ay mabuhay. Hindi nagsalita si Jamilia. Ngunit tumango siya. May luha ring dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Pakiramdam ni Paulo ay nilalamon siya ng isang malaking alon ng tadhana. Lahat sila ay sa kanya umaasa para sa kanilang huling pag-asa. Ako po. Sinubukan ni Paulo na magsalita, ngunit hindi niya matapos. Hindi niya alam kung ano ang tama. Lumipas pa ang ilang araw, ngunit hindi pa rin makahanap ng sagot si Paulo. Gabi-gabi siyang nag-iisip, pero walang malinaw na konklusyon.
lalong lumala ang kalagayan ni Aslan. Hirap na siyang bumangon. Ang kanyang mukha ay parang bungo na sa kapayatan at lubog na ang kanyang mga mata. Sa tuwing uubo siya, may kasamang dugo. Dumarami ang dugo. Si Dana ay walang tigil sa pag-aalaga sa kanya, araw at gabi. Si Ryan ay naglalakbay sa malayo para maghanap ng halamang gamot. Si Jamelia ay tahimik na umiiyak at nagdarasal. Malapit na talaga. Alam na ni Paulo, lalong lumalapot ang anino ng kamatayan. Isang araw, inatake si Aslan ng isang matinding pag-ubo. Ubo! Ubo! Mas malala ito kaysa dati. Nanginginig ang buong katawan niya na parang kinukumbulsyon. Mahal ko! Mahal ko! Niyakap siya ni Dana at inalog. Ang dugong bumubulwak sa bibig ni Aslan ay bumasa sa sahig. Napuno ng amoy ng dugo ang loob ng yurt. Waa! Sumigaw si Ryan. Tinakpan ni Jamelia ang kanyang bibig at umatras. Sobrang laki ng gulat. Nanigas si Paulo. Hindi pa siya nakakita ng ganitong eksena. Ilang minuto ang lumipas bago tumigil ang pag-ubo ni Aslan. Ngunit nawalan na siya ng malay. Aslan! Gumising ka! Humahagulgol si Dana. Nang bahagyang magkamalay, tinawag ni Aslan si Paulo. Paulo, halos hindi marinig ang kanyang boses. Lumapit si Paulo at hinawakan ni Aslan ang kanyang kamay. Wala na itong lakas. Talagang kakaunti na lang ang oras ko. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Tanggapin mo na ang katotohanan. Hirap na sabi ni Aslan. Pakinggan mo ang huling hiling ko. Ano po iyon? Alagaan mo ang aking mga asawa. Tumulo ang luha mula sa mata ni Aslan. Hindi sila mabubuhay nang wala ako. Parang sasabog ang dibdib ni Paulo. Ikaw lang ang makapagbibigay sa kanila ng pag-asa. 2 araw pagkatapos, pumanaw si Aslan. Madaling araw, tahimik, walang ingay, hawak ni Dana ang kamay ng asawa at humihikbi. Humagulgol si Ryan. Si Jamelia ay tahimik lang na umiiyak. Umiyak din si Paulo. Ilang araw pa lang niyang kilala si Aslan. Pero mabuti itong tao. Ito na ba talaga ang katapusan? Isinagawa ang libing ayon sa tradisyon ng Kazakh. Dumating ang mga taga-nayon para tumulong. Ngunit madilim din ang kanilang mga mukha. Anong mangyayari sa pamilyang ito ngayon? Paano sila mabubuhay ng walang lalaki? Naririnig ni Paulo ang kanilang bulungan. Natapos ang libing at umalis na ang mga tao. Sa yurt, naiwan si Paulo at ang 3 babae. Katahimikan. Isang mabigat na katahimikan. Nagpa siya si Paulo. Kailangan ko na pong umalis. Itinaas ni Dana ang kanyang mukha. Opo. Wala na rin po akong dahilan para manatili dito. Kinagat ni Ryan ang kanyang labi. May gusto siyang sabihin, ngunit nagpigil. Nakayuko lang si Jamelia at walang imik. Kung may kailangan po kayo, sabihin niyo lang. Sabi ni Paulo. Ayos lang kami. Kaya na namin to. Walang emosyong sagot ni Dana. Ngunit may bahid ng pagsuko sa kanyang boses. Kinuha ni Paulo ang lahat ng natitira niyang pagkain at gamot. Ibinigay niya rin ang lahat ng pera niya. Tanggapin niyo po ito. Hindi na kailangan. Pakiusap. Tanggapin niyo na po. Ito lang ang kaya kong gawin. Tahimik na tinanggap ni Dana. Salamat. Pasensya na po talaga. Pasensya na po. Dahil hindi ako nakatulong, nanginginig ang boses ni Paulo. Kinaumagahan, naghanda nang umalis si Paulo. Habang inilalagay ang kanyang mga gamit sa jeep, lumapit si Ryan. Talaga po bang aalis na kayo? Opo. Hindi na po ba kayo babalik? May lungkot sa boses ni Ryan. Siguro po. Ganoon ba? Tumango si Ryan at hindi na nagtanong pa. Tinitingnan din sila ni Jamelia mula sa malayo. Ngunit hindi lumapit. Si Dana ang huling nagpaalam. Mag-iingat ka. Opo. Kayo rin po. Mag-iingat sana kayo. Sumakay si Paolo sa jeep. Pinaandar niya ang makina at dahan-dahang umalis. Tumingin siya sa rearview mirror. Nakatayo ang 3 babae, kumakaway. Habang paliit ng paliit ang kanilang mga anyo,
Kumirot ang dibdib ni Paulo. Tama ba ang ginawa ko? Sumagi sa isip niya ang tanong, ngunit huli na ang lahat. Ang daan patungong Aktaw ay napakahaba. Ilang oras siyang nagmaneho at nakarating sa isang maliit na bayan. Nagpagasolina siya at kumain sa isang restauran. Ngunit hindi niya malunok ang pagkain. Palagi silang nasa isip niya. Tama lang to. Tama ang ginawa ko. Pilit niyang sinasabi sa sarili. Hindi ko kayang gawin yon. Pero hindi gumaan ang kanyang loob. Ilang araw ang lumipas, nakarating siya sa Aktaw. Ang ingay at sigla ng syudad ay naging dayuhan sa kanya. Sanay na siya sa katahimikan ng kapatagan. Kumuha siya ng isang murang kwarto at nagpahinga. Ngunit tuwing gabi, sila ang naaalala niya. Ano na kayang ginagawa nila? Ligtas kaya sila? Nag-aalala siya. Isang linggo ang lumipas. Magbubuk na sana si Paulo ng flight pabalik ng Pilipinas. Ito na talaga ang katapusan, naisip niya. Noon nangyari ito. Habang namimili sa palengke, may narinig siyang usapan. Grabe daw ang gulo ngayon sa Usturt Plateau. Nag-uusap ang dalawang mga ngalakal. Nanlisik ang tainga ni Paulo. Sa Usturt Plateau, nakatira ang pamilya ni Aslan. Dahil daw sa biglaang blizzard, sarado lahat ng daan. Naka-isolate daw ang mga nayon. Hindi lang yan ang problema. Mas malala daw ang mga lobo. Lobo? Oo. May mga kawan daw ng gutom na lobo na naglalabasan. Lalo na daw sa mga lugar na malayo sa kabihasnan. May mga balita na may inatake na raw na tao. Namutla ang mukha ni Paulo. Hindi na niya kayang makinig pa. Binitiwan niya ang kanyang pinamili at tumakbo. Daana, Ryan, Jamilia, lumitaw ang kanilang mga mukha sa kanyang isipan. Sa lugar na iyon, mga babae lang ang naiwan. May blizzard at mga lobo. Hindi. Hindi pwede. Tinakbo ni Paulo pabalik sa kanyang tinutuluyan. Nagmamadali siyang nag-impake. Emergency food, winter gear, gamot, at para sa pinakamasamang sitwasyon, isang hunting knife. Sana ligtas sila, dasal ni Paulo. Sumakay siya sa jeep at muling bumalik sa kapatagan. Ngayon, para maging isang tagapagligtas, mahirap ang daan. Nagsisimula ng umulan ng niyebe. Habang tumatagal, lalong lumalakas, pati ang hangin. Kailangan kong magmadali. Pinabilisan ni Paulo ang takbo, ngunit dahil sa tindi ng blizzard, halos wala na siyang makita. Paano ako makakarating sa ganitong panahon? Nag-alinlangan siya, pero hindi siya pwedeng sumuko. Dahan-dahan at maingat siyang nagmaneho. Ilang beses siyang muntik maligaw. Pagsapit ng gabi, lalong lumala ang sitwasyon. Inalog ng blizzard ang jeep. Kahit naka-on ang heater, malamig pa rin. Maaari akong mamatay dito. Pero nagpatuloy siya. Kailangan niyang iligtas sila. 2 araw at 1 gabi siyang nagmaneho nang walang tigil. Sa wakas, nakarating siya sa pamilyar na lugar. Ngunit iba na ang itsura ng paligid. Lahat ay puti. Hindi na niya makita kung nasaan ang daan. Nasaan? Nasaan ang bahay nila? Nawalan ng pag-asa si Paulo. Pagkatapos ng ilang sandaling paghahanap, may natanaw siya sa malayo. Ang mga yurt. Ngunit, kakaiba ang itsura. Ang isa ay tuluyan ng bumagsak. Ang isa ay nakatagilid. Hindi kaya. Tumakbo si Paulo palabas ng sasakyan. Sa paligid ng natitirang yurt, desperadong nag-aalis ng niebe ang 3 babae. Kaawa-awa ang kanilang itsura. Nanigas na sa yelo ang kanilang mga damit at nangingitim sa lamig ang kanilang mga mukha at kamay. Ginangda na. Ryan! Jamilia! Sigaw ni Paulo. Itinaas ng 3 babae ang kanilang mga mukha. Hindi sila makapaniwala. Paolo? Nanginginig na sabi ni Daana. Ikaw! Ikaw nga ba? Si Paulo? Lumapit si Ryan na nanginginig. Si Jamilia naman ay napaupo na lang. Umiiyak siya sa pinaghalong ginhawa at tuwa. Ako nga po! Ligtas na kayo. Niyakap ni Paulo ang bawat isa sa kanila. Bakit? Nabalitaan ko po ang nangyari at nagmadali akong bumalik.
Mabuti na lang. Nagsimulang umiyak si Dana. Ngunit walang oras para sa emosyon. Mula sa malayo, narinig ang alulong ng mga lobo. Bilis, sa loob, tumakbo silang apat sa natitirang yurt. Ang tunay na laban para mabuhay ay nagsisimula pa lang. Sa loob ng yurt, nagyeyelo sa lamig. Patay na ang apoy sa pugon. Agad na kumilos si Paulo. Kailangan nating mag-apoy. Gamit ang mga dala niyang emergency supplies, mabilis siyang nakagawa ng apoy. Isang mainit na liwanag ang tumanglaw sa yurt. Mabuti-buti na to. Naupo ang tatlong babae sa harap ng apoy. Kinikiskis ang kanilang mga kamay para magpainit. Nagpakulo si Paulo ng mainit na tubig para sa tsaa at gumawa ng sopas mula sa emergency food. Heto po, pampainit ng katawan. Salamat. Sabi ni Dana habang nanginginig na tinatanggap ang tasa. Nang dumaan ang mainit na tsaa sa kanyang lalamunan, unti-unting bumalik ang kulay sa kanyang mukha. Sa labas, walang tigil ang alulong ng mga lobo. Nakakakilabot, nakakatakot. Nanginginig na sabi ni Jamilia. Huwag kayong mag-alala. Nandito ako. Pinakalma sila ni Paulo. Buong gabi, salitan silang apat na nagbantay sa apoy. Hindi nila alam kung kailan susugod ang mga lobo. Mahigpit ang hawak ni Paulo sa hunting knife. Unang beses niya, pero kailangan niyang gawin. Ako na po muna ang magbabantay. Magpahinga muna kayo. Delikado kung mag-isa ka lang. Nag-alalang sabi ni Ryan. Ayos lang. May kutsilyo naman ako. At apoy. Pilit niyang pinapalakas ang kanyang loob. Sa totoo lang, takot na takot siya. Pero hindi niya pwedeng ipakita. Nang mag-uumaga na, unti-unting lumayo ang mga alulong. Sumikat ang araw at humina na rin ang blizzard. Mukhang ligtas na tayo. Nakahinga ng maluwag si Paulo. Maraming salamat. Kung wala ka. Lumuha si Dana. Ikaw ang nagligtas sa aming buhay. Yumuko rin si Ryan. Hindi nagsalita si Jamilia, pero baka sa kanyang mukha ang pasasalamat. Lumipas ang ilang araw at gumanda na ang panahon. Ngunit ang nasirang yurt ay sira pa rin. Hindi sapat para malagpasan ang taglamig. Kailangan nating ayusin ang isang yurt, sabi ni Paulo. Paano? Sobrang sira na. Kaya natin yan. Basta magtulungan tayo. Hindi sumuko si Paulo. Nagkaisa silang apat na ayusin ang yurt. Nagpulot sila ng mga sirang kahoy para gawing haligi at tinahi ang mga punit na tela para gawing pader. Matapos ang ilang araw na pagtatrabaho, natapos ang pangalawang yurt. Ayan, nagawa natin. Masayang sabi ni Ryan. Pwede na tayong manirahan dito. Nasisiyahang sabi ni Dana. Ngunit si Paulo ay naguguluhan pa rin. Ano na ang susunod? Hindi ako pwedeng manatili dito habang buhay. Pero hindi ko rin sila pwedeng iwan. Isang gabi, lumapit ang tatlong babae kay Paulo. Paolo, may gusto kaming sabihin, seryosong sabi ni Dana. Ano po iyon? Iniligtas mo kami. Wala po yun. Natural lang na gawin yon. Hindi. Hindi. Yun natural. Umiling si Ryan. Umalis ka na, pero bumalik ka pa para sa amin. Tahimik na tumango si Jamilia. May utang na loob kami sa'yo. Wala po kayong utang na loob. Mayroon. Utang na buhay, matigas na sabi ni Dana. At nagpasya na kami. Nagpasya po saan? Gusto naming sumama sa iyo. Nagulat si Paulo. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanggapin mo na sana ang huling hiling ni Aslan, pakiusap ni Ryan. Ikaw na lang ang natitira sa amin. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Jamilia. Pakiusap, naguluhan ang isip ni Paulo. Ngunit ako, mag-isa ka rin naman, sabi ni Dana. Kung kasama mo kami, hindi ka na mag-iisa. Pag-isipan mo sana. Hihintayin ka namin, dagdag ni Ryan. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Tama ba talaga to? Paulit-ulit niyang inisip. Kaya ko bang mabuhay dito? Kaya ko ba silang maging pamilya? Tumingala siya sa langit na puno ng bituin at nag-isip. Ilang araw ang lumipas, buo na ang desisyon ni Paulo. Sige, sabi niya sa harap ng tatlong babae. Sasama ako sa inyo. Talaga? Napatalon sa tuwa si Ryan. Opo. Dito na ako titira kasama ninyo.
Ngumiti ng malaki sina Dana at Jamilya. Salamat! Maraming salamat. Ako po ang dapat magpasalamat. Salamat sa pagtanggap sa akin. Uminit ang puso ni Paolo. Mula noon, naging tunay na bahagi na si Paolo ng pamilya. Naging asawa siya ni Dana, Ryan, at Jamilya. Noong una, may pagkailang. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging natural ang lahat. Natutunan ni Paolo ang buhay nomadiko, ang pag-aalaga ng tupa at kambing, ang pag-aayos ng yurt, ang mga kaalaman para mabuhay sa kapatagan. Sinusuportahan siya ng husto ng 3 asawa, si Dana sa gawaing bahay, si Ryan sa pagluluto, at si Jamilya sa pananahi at paggawa ng mga kagamitan. Ilang buwan ang lumipas, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Nabuntis si Dana. Totoo po ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Paolo. Oo, sigurado ako. Nahihiyang ngumiti si Dana. Wow! Ang galing! Niyakap ni Ryan si Dana. Pumalakpak din sa tuwa si Jamilya. Di nagtagal, nabuntis din sina Ryan at Jamilya. Panaginip ba to? O totoo? Hindi makapaniwala si Paolo. Makalipas ang ilang buwan, ipinanganak ang unang anak. Lalaki. Anak ni Dana. Isang malusog na batang lalaki. Masayang sabi ng hilot mula sa nayon. Napaiyak si Paolo habang karga ang sanggol. Ang unang pagkakataon na maramdaman ang saya ng pagiging ama. Salamat. Maraming salamat, sabi niya kay Dana. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Sumunod, nanganak din ng mga babae sina Ryan at Jamilya. Napuno ng boses ng mga bata ang kanilang tahanan. May iyak, pero mas marami ang tawa. Kahit hindi sanay, buong puso niyang inalagaan ang mga bata. Mahirap magpalit ng lampin, magpatulog, at magpadede, pero masaya siya. Itay! Itay! Nagsimulang tawagin si Paolo ng mga anak niya. Habang lumalaki sila, ang boses na iyon ang pinakamagandang tunog sa buong mundo para sa kanya. Lumaki ang pamilya at dumami ang gastusin. Naghanap si Paolo ng bagong mapagkakakitaan. Napansin niya ang husay ng kanyang mga asawa sa paggawa ng mga bagay-bagay, lalo na ang kanilang galing sa paggawa ng tradisyonal na felt carpet. Paano kaya kung ibenta natin to sa internet? Mungkahi ni Paolo. Mabebenta kaya yan? Nag-aalin ang tanong ni Ryan. Subukan natin. Ang gaganda ng mga gawa ninyo. Kinuhanan ni Paolo ng litrato ang mga gawa ng kanyang mga asawa at ipinost sa internet. Wow! May order nga! May gustong bumili ng gawa natin? Namangha si Ryan. Unti-unting lumago ang negosyo. Nagustuhan ng mga tao sa buong mundo ang kanilang mga obra. May mga turista ring nagsimulang dumating na gustong makita ang ganda ng kalikasan ng Mangstao at maranasan ang buhay nomadiko. Nagsilbi na ring maliit na guest house ang pamilya ni Paolo. Napakaganda talaga dito, sabi ng isang dayuhang turista. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito, nang maghain si Ryan ng tradisyonal na pagkain. Lahat ay nagsabing masarap. Dahil sa iyo, Paolo. Sumigla ang nayon namin. Pasasalamat ng mga tao, lumipas ang mga taon, at lumaki na ang mga bata. Ang panganay na lalaki ay tumutulong sa kanyang ama sa pag-aalaga ng mga tupa. Ang mga babae naman ay natututo ng tradisyonal na sining mula sa kanilang mga ina. Itay, gusto ko ring makapunta sa Pilipinas, sabi ng panganay. Makakarating din tayo diyan balang araw. Hinaplos ni Paolo ang ulo ng anak. Dumating ang araw na tinupad niya ang pangakong iyon. Dinala ni Paolo ang buong pamilya sa Pilipinas. Pagbabasa na iya, lahat ay bago para sa kanyang mga asawa at anak. Wow! Ang tataas ng mga gusali. Namangha si Ryan. Sa mga building sa Maynila, ang daming tao. Gulat na sabi ni Dana. Si Jamilya ay tahimik lang na nagmamasid. Pero nagningning ang kanyang mga mata. Ang pinakakakabangang sandali ay ang makaharap ang mga magulang ni Paolo. Itay. Inay, ipinapakilala ko po ang pamilya ko. Noong una,
Naguluhan ang mga magulang ni Paulo. Ngunit nang makita ang mga bata, lumambot ang kanilang ekspresyon. Lolo? Lola? Bati ng mga bata sa Filipino na itinuro ni Paulo sa kanila. Aba, ang mga batang ito! Lumuha ang ina ni Paulo. Mga apo ko pala. Pinalaki mo sila ng maayos? Nasisiyahang sabi ng kanyang ama. Magalang ding bumati ang kanyang tatlong asawa. Kahit hindi sila nagkakaintindihan sa salita, nagkaintindihan sila sa puso. Natapos ang isang buwang bakasyon sa Pilipinas at bumalik na sila sa Kazakhstan. Wala pa ring tatalo sa bahay natin, sabi ni Rayan habang nilalanghap ang hangin ng kapatagan. Oo nga, ito talaga ang tunay nating tahanan, sang-ayon ni Daana. Tiningnan ni Jamilia ang loob ng yurt at ngumiti. Ganoon din ang naramdaman ni Paulo. Masaya sa Pilipinas, pero ito ang tunay niyang tahanan. Lumipas pa ang panahon at lalo pang lumaki ang mga anak. Nasa katanghalian na rin ng buhay si Paulo. May mga puti na sa kanyang buhok, pero bata pa rin ang kanyang puso. Si Dana ay lalong naging mahinahon, si Ryan ay masayahin pa rin, at si Jamilia, bagamat tahimik, isang hapon, nakaupo ang buong pamilya sa harap ng yurt, kinukulayan ng paglubog ng araw ang kapatagan. Itay, ikuwento niyo po ang istorya ng pamilya natin, sabi ng isa sa kanyang mga anak na babae. Aling kwento? Yung kung paano kayo napadpad dito. Nagsimulang magkuwento si Paulo. Noong unang panahon, may isang lalaking galing sa Pilipinas. Naligaw siya at napadpad dito. Nakinig ang mga bata na may ningning sa kanilang mga mata. Ilang beses na nilang narinig ang kwento, pero palagi pa ring masaya. Nang matapos ang kwento, nagtanong ang bunsong anak. Itay, hindi po ba kayo nagsisisi? Na iniwan ninyo ang Pilipinas? Tiningnan ni Paulo ang kanyang pamilya. Ang tatlong asawang mahal niya at ang kanyang malulusog na anak. Ang mapayapang paglubog ng araw sa kapatagan. Hindi kailanman. Ito ang pinakamagandang desisyon sa buhay ko. Hinawakan ni Dana ang kamay ng asawa. Ngumiti rin ng maliwanag sina Ryan at Jamilia. Ganoon din kami. Nagsimulang lumitaw ang mga bituin sa langit. Ang mga bituin sa mangstaw ay laging maganda. Habang tinitingnan ng mga ito, naisip ni Paulo, tama lang talaga. Tama ang desisyon ko. Wala na ang lalaking tumakas mula sa Maynila. Ang naroon ay isang lalaking masayang nabubuhay, kasama ang kanyang pamilya sa kapatagan. Hinipan ng hangin ang kanyang buhok. Ang hangin sa kapatagan ay laging malaya, nakatagpo na ako ng tunay na tahanan. Bulong ni Paulo sa sarili. Umaasang magpapatuloy ang kapayapaang ito kinabukasan, pumasok si Paulo sa yurt kasama ang kanyang pamilya. Lumalim ang gabi sa mangstaw, ngunit lalo pang lumalim ang kanilang kaligayahan. Ito ang tunay na buhay na hinahanap ni Paulo. Hanggang dito na lang ang ating kwento ngayon. Sa paglalakbay ni Paulo, natutunan natin kung ano ang tunay na kaligayahan. Minsan, ang mga hindi inaasahang pagkikita ay maaaring ganap na magbago ng ating buhay at sa kabila ng pagkakaiba ng kultura, matutuklasan natin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at pamilya. Ang pagtanggap ni Paulo sa isang mungkahi na una niyang tinanggihan dahil sa moral na salungatan ay hindi lang isang kompromiso. Natutunan natin na kapag buong puso nating tinanggap ang responsibilidad, doon natin matatagpuan ang tunay na kalayaan at kaligayahan, at na mas mahalaga ang pusong nagmamalasakit sa isa't isa kaysa sa anumang anyo ng pamilya. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mangyaring i-like at mag-subscribe at ibahagi ito sa iba. At sa comment section, sabihin niyo sa amin kung ano ang magiging desisyon ninyo. Hihintayin din namin ang inyong mga kwento.